Alright, so let's answer this question from Magnolia. What strings do you use on your violin? Okay. So, throughout the year, nagbabago-bago siya kasi we don't live in a perfect society. No? So, kung ano available, kasi yung availability dito sa atin sa bansa natin, hindi ganun kadali na parang pag kailangan mo ng string, kukonta ka lang ng store or bibili ka lang, pupunta ka lang sa store, makakabili ka na, no? Hindi ganun dito sa atin. Minsan nauubusan ng stocks, minsan nauubusan ng budget, yan. So, maraming factors eh. So, iba-iba talaga yung ginagamit kong strings, no? And yun nga, limited ng budget. Kunwari, emergency, naputulan ka kasi hindi mo din alam eh kung kailan mauubos yung strings mo, kailan mapuputol, kailan ka magpapalit, no? Kahit minsan, bihira mo ginagamit yung instrument mo, mabilis mo nasira. Minsan naman, sobrang dalas mo gamitin na hindi nasisira. So, ang dami talagang factors, okay? So, what I'd like to do on this video is to share with you ano yung strings na ginamit ko throughout 2025, no? Hindi ko na mailalagay dito yung pictures nila eh. Kasi, naitapon ko na yata yung mga boxes. Okay, anyway, let's start. So, actually, yung first palit ko this year was, I think, second quarter na. Almost June or July na nga actually, no? So, second half of the year na yata ako nagpalit. Pero, I remember, the first set I played throughout was nung December of 2024. Nagpalit ako ng Il Caneone Soloist Direct and Focus. So, dalawang set kasi yung binili ko the previous year. Nagamit ko yung isang set, I think, July to December of 2024. And then 2025, December 2024 naputulan ako. I think ano na yun eh, late December na, mga December 20. Bago mag-Christmas yata or after Christmas. Nagpalit ako ng isang set ng Direct and Focus. Now, after that, naputulan ako ng E-string. So, I was using gold brocade, no? Na E-string. So, pag napuputol yung E-string kasi, minsan okay pa yung ibang string. Kasi siya yung pinakamabilis maputol because walang winding ang E-string. Pure metal lang siya. So, gold brocade yung gamit ko. Yung regular lang. And then, naputulan ako ng set by around, ayun yata, hindi, ano pala, May or June, ayun nga, May or June, I think. Nagpalit ako ng Dominant Pros. Ayan. So, it's been almost 2 years since gumamit ako ng Dominant Pros. Ngayon, 2025 lang ulit ako gumamit, no? And, sad to say, hindi na ako masaya sa kanya. Kasi, maganda talaga yung mga Larsen na kapresyo niya. No? This is for me, personal opinion ko. So, kung nakagamit kayo ng mga Larsen soloist level strings, and then going back to Dominant Pros, magiging iba yung ano nyo, yung experience nyo. Magtutunog lata yung Dominant Pro. Yun lang yung masasabi ko, no? Longevity, walang question, but yun, nagtutunog lata yung Dominant Pro. Next, nung naputol yung Dominant Pros ko, mabilis din siya naputol for some reason. I think, September yata, nagpalit ulit ako ng Pirastro Violino. So, until now, nakakabit pa rin siya. Hopefully, umabot ng New Year. Next year na ako magpalit, no? So, Pirastro Violino yung gamit ko ngayon. Naputulan ako ng E-string recently. So, right now, I'm using Dynamo na E-string. Yung E-string yung Dynamo, maganda yung response ng violin ko sa kanya. So, basically, I used 3 sets this year. Medyo mababa yun compared last year. I think I used 4 or 5 kasi marami din akong ni-review. So, I will be reviewing more strings next year. Starting, pag nagpalit ako, pag naputol na tong violino. Sana umabot pa ng New Year kasi may mga events pa. No, I think I played, hindi ko pa nabilang eh. Pero mga nasa 100 plus din na events and rehearsals and performances. So, hindi naman masyado nagkakalayo from last year. Which means, iba-iba talaga, no? Sometimes it varies eh.
kung gaano karaming strings yung ginagamit ko. The most I could remember was 5 sets of strings in 1 year. So, yan yung siguro I think I could speak for a lot of professional musicians na ganoong kalakas magpalit, no? 3 to 6 months talaga, varying depending on the strings that you're using and all of those things, no? Dying factors, weather, kung masyado mainit, masyado malamig. I hear people talking about the air quality. Pag dito daw sa Cavite especially, dahil maalat ang hangin malapit sa tubig, mas mabilis daw masira yung strings. I'm not sure, no? Don't quote me on that. Pero may nagsabi lang din sa akin. So, I think yun, mga factors na yan. So, gamitin mo man o hindi, may possibility na masiraan ka or maputulan ka. So, it's always good to have a spare set of strings. Tapos kayo, kung nagpalit kayo at hindi naman pa sirang-sira, pwede pang gamitin as spare. Just keep it in your case para at least hindi kayo palit ng ng set, 'di ba? So, kung putulan ka ng G-string, okay pa yung old G-string mo na pinagpalitan, yun mo na yung gamitin, tsaka ka na magpalit pag okay na, no? Just being practical, no? So, yun nga, 3 sets this year overall. Happy naman ako sa mga strings na napili ko this year. So, next year, magta-try ulit tayo ng mga bago. Nandun na sa lalagyanan ko. Nasa bag ko na yung ipapalit ko. Pero ayoko pang magpalit. Gusto kong ubusin yung buhay ng strings ko right now kasi okay pa naman siya. And once they retire, yun na, gagawa ako ng in-depth review sa mga bagong strings na ikakabit natin. And I'm super excited. First time ko rin lang itatry tong brand na to. Hindi ko nga alam kung pasok pa sa akin to kasi basta, makikita nyo na lang. So, salamat sa question, Magnolia. Hope you're practicing. Lahat tayo nagpa-practice and good luck sa lahat.